Very challenging nga ang gagawin kong project ngayon dahil pinaka-request talaga ito ng aking friend at mentor na si Ate Ella. Nagpagawa muna nga ako diyan ng malaking frame bago ko ilapat itong mesh tool na gagamitin ko na kulay nude para naman ito yung paglalapatan ng ating magiging design sa gagawin kong bonggang gown. At dahil nga medyo see-through at daring ito magiging gown na gagawin ko, ay mesh tool talaga yung ginamit ko diyan para maging invisible yung magiging tela na ya na pagkakapitan ng mga beads na ilalagay ko. At ganito yung magiging pattern na gusto ng aking client na nakita namin sa internet. Kaya naman nagkasundo kami na yan mismo yung gawin. At ayan na nga't gumawa na ako ng pattern dito sa illustration board na kung saan tatlong illustration board yung pinagdugsong-dugsong ko diyan at tinawingan ko siya nung mismong pattern na nakuha namin doon sa internet nga. Hindi pa nga nagsisimula ay napaisip na agad ako na para napakahirap talaga nitong gagawin ko na ito at talaga namang napasubo na ako at gustong-gusto nga naming mapalabas yung mismong design ng magiging gown, kaya naman talagang pinagtutuunan ko ng pansin para gumawa ng mismong pattern niyan. Ay kung mapapansin ninyo ay napakaliit na mga detalye at talaga namang napakadetalye na mga gagawin namin diyan dahil yung mga beads na ilalagay ko diyan ay talaga namang challenging. Pagkatapos ko ma-trace yung mga design na yaan dito sa mesh tool ay sinimulan na namin itong lagyan ng mga beads na dinidikit lamang namin. Bali yan yung magiging guide namin at ito na yung mga magiging beads na gagamitin ko dito sa gown na gagawin ko. At ayan na nga simula na kaming mag-beads ng paisa-isa. Bali 5 tube beads saka isang sequence na iba't ibang color na medyo may variation yung gagawin natin dito sa pinakang design niya. Kumbaga, bago matapos itong gown na ito ay kailangan nating sundin yung mismong pattern doon sa gustong design ni Ate Ella. Ang magiging color nitong gown na ito ay may pagka-blue, may pagka-green, tapos may pagka-mint green, gold, saka copper. Bali, ganun yung color combination niya. At habang dinedesignan nga namin niya, na inuutay-utay nga namin dikitan ito ng mga beads para mabuo mismo yung magiging pattern para dire-diretso lamang yung pagtatahi namin ng beads. Sa mga unang part nga ay ako muna talaga yung gumagawa ng mga beads na yaan para naman pagkatapos kong umeksena ayun namang mga beaders ko na tinuturuan ko yung paggagawin natin. Siyempre, kailangan ako muna yung gumampan doon sa magiging pattern niyan para naman maturuan ko yung mga beaders ko kung ano yung mga dapat gawin at yung mga magiging pattern na dapat nilang gayahin. Sa totoo lamang ho, ay first time ko din lamang gagawin ito. Bali, pinag-aralan ko muna siya kung paano gawin sa YouTube. Tapos, trinay ko muna siya sa ibang tela. Tapos, saka ko siya nilapat dito sa mismong gown na gagawin natin. At ayan, at habang ako'y naggagawa diyan, ay utay-utay ko na rin nalalaman yung mga tamang technique at tamang color combination na dapat kong ilagay diyan. Bale, yung mismong design na pinagayahan nitong gown na ito ay sa Miss Grand Thailand namin nakita at talagang pareho kami ni Ate Ella nagandahan. Bale, nag-usap lamang kami na pareho kami nagandahan dito sa gown na ito. Tapos maya-maya ay minessage niya ako na gusto daw niyang ipagawa ito sa akin para ipagamit to sa kanyang pamangkin. Kaso nga laang ay syempre malayo pa ito, kaya naman sinimulan ko na agad ito ng maaga at agad-agad din naman siyang nagbigay ng mga paunang pambili ng materyales na gagamitin dito. Noong una ay tinanong muna niya ako kung kaya ko daw itong gawin. Ay syempre sa isip-isip ko kaya ko itong gawin kahit hindi ko pa masyadong ginagawa. Ay syempre kayang-kaya natin yan. Basta't may gusto tayong gawin ay kayang-kaya natin pag-aralan yan. Kahit hindi tayo sigurado sa mga mangyayari. Pero ayan nga, sa kadahilan ng kinaya ko talaga ay maganda yung kinalabasan nito kahit hindi pa masyadong tapos. Ayan nga, nakikita nyo sa video na ang ganda ng mga nagagawa namin. Matagal-tagal talaga itong gawain, kaya naman inuutay-utay talaga namin. Halos gabi-gabi, araw-araw kami nagbibids para lamang umabot sa deadline. Kahit pa masyadong busy, talaga namang sumisingit kami ng time para dyan. At ayan na nga't yung mga pamangkin ko at mga kapitbahay naming mga kabataan diyan ay tumulong na rin sa pagbibids dito para naman umabot kami sa deadline na gagamitin sa Binibining Victoria na panglipat ng corona. Kahit nga ilang buwan pa yung pagitan bago yung paggamit nitong gown na ito ay talaga namang kumuha pa ako diyan ng mga magbibid sa tinuruan ko talaga dahil hindi ko talaga siya kaya mag-isa. Kaya naman binigyan ko rin ng trabaho yung mga kaibigan ko, yung mga pamangkin ko, saka yung mga kapitbahay naming mga pwedeng mag-beads dito para naman matapos siya sa kaagad.
At sa punto ngang iyan ay dinalagyan ko na ng pattern yung mismong laylayan ng likodan ng ating gown. Syempre, kailangan medyo may lagod siya. Kaya naman nilagyan ko na ulit siya ng pattern tapos diniretso na ulit namin yung pagbibids. Syempre, unang-una, tiyagaan ulit para matapos natin. At yan na nga po't natapos ko na yung back part saka yung front part nitong gown natin. Tapos maya-maya ay pagsasagupin na natin yan para mabuo na natin ng bonggang-bongga yan. Noong una nga ay nangangamba ako kung tatalban ba ito ng makina dahil fully beaded nga siya, kaya naman nilagyan ko ng spaces yung magiging pattern niya para naman doon ko siya tatahian. Syempre, kasukat yan nung mismong susuot na sinukatan ko nung nakaraan bago ko sinimulan ito, at ayan na nga at bubuuhin ko na siya at pagsasagupin ko na. Habang tinatahi ko nga yung mga parteng iyan ay napaka-excited ako dahil alam kong napakaganda ng kalalabasan nito at alam kong matutuwa yung mismong may-ari nito. Sa mga araw na nga iyan ay ilang araw na lamang ang nalalabi bago yung coronation night ng Binibining Victoria na kung saan gagamitin ito ng mismong reigning queen. Kaya naman ayan, buti na lamang at madalian din lamang namin nagawa yung pagbibids nito kahit pasabihin natin wala kami halos tulog diyan, ay natapos din namin siya ng matiwasay. At ayan na nga yung mismong lower part niya ay natapos na rin namin ng bonggang-bongga at yung upper part na lamang yung gagawan ko ng eksena diyan. Pagkabuo ko nga niyang gown na yaan ay sinimulan ko na rin i-trace itong mismong upper part o yung dibdiban niya, tapos pinalagyan ko na rin ito ng beads dito. At pagkatapos nga lagyan at madikitan ng mga beads yung mismong pattern na ginawa ko ay sinimulan na ulit itong i-hand beads. Talaga namang bonggang-bongga at tulong-tulong kami diyan sa pag-hand beads itong gown para lang matapos at umabot sa kinabukasan. At syempre nangangamba din kami na baka hindi matapos, kaya naman talagang hinusaya namin at pinagpuyatan namin ng bonggang para naman matapos ng sakto sa oras itong gown na to. At ayan na nga, final touch na lamang tayo dito sa ating gown na gagamitin natin ngayong araw na ito. Sa mismong araw din na gagamitin siya, saka siya natapos. At ayan na nga yung naging itsura ng gown after naming mabidsan. O diba, halatang pinaghirapan, pinagpuyatan, pinagpagura ng bonggang-bongga yung gown na yan. At nakikita nyo naman talaga dito na napakaganda ng kinalabasan niya. First time lang namin gumawa ng ganitong hand-beaded gown, pero napagtagumpayan namin na paggawa nito. Kaya naman ako'y tuwan-tuwa at galak na i-present ito dun sa mismong may-ari dahil alam kong matutuwa din siya dahil maganda yung kinalabasan nito. Halos 3 buwan din ang inabot ng paggagawa namin itong gown na ito. Syempre, hindi din siya dire-diretso. May mga singit-singit din ako dahil may mga racket din ako na mga kailangan kong gampanan. At ayan na nga, pumunta na ako ng Victoria para isukat na nitong mismong gagamit nitong gown sa paglilipat ng corona. At ang nakita namin ay napakaganda ng fit sa kanya. Ayan na nga, at sinukat niya ng bonggang-bongga. At itong reigning queen na ito ay si Hannah Atienza, na kung saan siya ang nanalong Miss Victoria 2022 na ililipat na niya ang kanyang corona ngayon sa Binibining Victoria 2023. At ito ang gown ko ang mismong gagamitin niya, at alam kong proud na proud siya dahil alam niya na creation ko yung gagamitin niya ngayong paglilipat ng corona niya. At ayan na nga, trinay na niyang irampa para naman makita natin kung paano yung paggalaw niya dito sa mismong gown na ginawa ko. At talaga naman tuwan-tuwa ako nung habang pinaparampa ko siya na suot itong gown na ginawa namin. At talaga namang sob na sob yung aming mga pinaghirapan. At ito na nga, at naglipat na siya ng corona suot yung gown na ito. At talaga namang proud na proud ako makita na magandang-maganda yung kinayarian ng gown na ito. At hanggang dito na lamang po. Salamat po ulit sa inyong panonood. God bless!